BBM, magsasagawa ng ceremonial signing. Tangina niyan, tarantado talaga, di ba? Kailangan pa ng seremonyas. Pipirmahan lang in 2025. Kailangan talaga nila ng seremonyas eh. Kailangan talagang nilang gawing malaki. Parang New Year, may fireworks. Kailangan pa nila ng red carpet. Kailangan pa nila ng may mga banda at mga ano siguro, may mga banda at may mga majorette. Oh, may mga majorette. Talagang sasalubungin sila ng pampunebre na mga banda. Pipirmahan itong budget sa December 30. Kunyari mga bossing kunyari hindi siya pipirma. Kunyari pinag-aaralan niya. Pero pustahan tayo. Pustahan tayo, mapipirmahan yan. Sila eh. Sila nagplano niyan. Sila mga bossing ang nagplano nitong kahayupan sa bayan natin eh. Eto na ang pinaka-corrupt, sabi nga nung kahit nga mga political analyst at saka mga mga tawag dito, mga analyst na pabor sa gobyerno noong nakaraan eh. Ito na ang pinaka-corrupt na budget sa tanang buhay ng Republika ng Pilipinas. Sabi nga ni Don Romeo, may countdown yung budget, yung signing ng budget. Kunyari, may inaaral niya. Meron siyang picture na lumabas eh. Puta, kunyari, nagbabasa si tanga. Kunyari, inaaral niya. Pero wag ka. Diretso pa rin yan. Tuloy pa rin yan. Dinagdagan nila yung DPWH ng daan-daang bilyon. Tapos, binawasan nila yung education sector. Binawasan nila yung PhilHealth. Binawasan nila yung Military Uniformed Personnel, MUP. Binawasan nila yung AFP. Aside from MUP, binawasan din nila yung AFP. Lahat mga bossing, ang budget ng Congress tumaas. Ang budget ng Senate tumaas. Ang budget ng Office of the President tumaas. Ang budget ng OVP bumaba. Budget ng CHED bumaba. PhilHealth zero. AFP, bumaba. O ano pa? Ang mga nasira, mga bossing. So kunyari lang to. Pinag-aaralan kunyari. Pero kung titingnan ninyo, wala to. O it's a done deal already. Kasapakat sila dyan. Sila ang magkakasama dyan sa pagpaplano ng budget na yan. Kunyari lang, yung mga, kunyari hindi lang pipirmahan, inaaral pa, pero putang ina, babawasan lang siguro nila yan, konti. Baka ang i-veto niya dyan, yung mga walang kwenta pang insertions dyan. Diba? Nako, maniwala kayo. Nagpirmahan na yan, umpisa pa lang ano na yan? Sabi ko nga sa inyo, hindi pa man napipirmahan yung budget ng 2025. 2024 pa lang, nagastos na nila yung pera para sa 2025. O nasan na yung Maharlika Investment Fund? Ang yabang-yabang netong kupal na to. Pinagkukuha niya yung pera ng GSIS, SSS. Nasaan na yung nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala. Hanggang ngayon, hindi nila masagot. Ano na nangyari? Siya ba? Hinahanap niya ba? Nagbibigay ba siya ng statement tungkol doon? Wala. Di ba? Yun ang hanapin ninyo. At saka saan niya dinala yung confidential funds niya? Hindi niya pa pinapaliwanag kung saan niya dinala yung confidential funds niya ngayong 2024. Putya nga na, pinirmahan niyo na yung 2025 niya. Mas mahal pa. Mas malaki pa yung travel expenses. Speaking of travel expenses, pasyal kayo ng pasyal dati. Punta kayo dito, punta kayo doon, punta kayo Amerika, punta kayo kung saan-saan. Ang dami nyo ng bansang napuntahan. Ang tanong, nasa na yung mga investor? Nasa na yung mga sinasabi ninyong mga investment pledges sa Pilipinas? Magtatapos na 2024. 3 taon na kayo, 2022, 2023, 2024. 3 taon na kayo sa pwesto. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa nagmamanifest. Yung ekonomiya natin, di man lumalakas. Yung dollars, palakas ng palakas. Yung piso, pababa ng pababa. $1 is 259 pesos. Ay yabang-yabang nyo nun. Sabi nyo, 1:1 ang dollars at ang peso nun. Di ba? Hinala ko, wala nang budget. Yan. Wala na talaga, inubos na nila. DOTC. Ano ba DOTC?
Department of Transportation ba yan? O basta DOTC bumaba. Ano pa? Sino pa yung mga bumaba? May Pledge of Love. Oo, yun na nga eh. Yung pledge, asan na yung mga pledges na yun? Diba? Bongbong, puros kayo forma. Meron ka pang sinasabi dati na ano lang yan? Kailangan nating gawin itong pangmamasyal na ito para ma-market natin ang buong mundo. Para makilala ang Pilipinas. Gunggong! Matagal nang kilala ang Pilipinas sa boxing, sa bilyar, sa bowling, sa sports, sa beauty pageant, sa mga singer. Matagal nang kilala Pilipinas, tumigil ka. Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw ang may susi ng pagkasikat ng Pilipinas. Second world country na ba tayo? 'Di ba? Puro kayo cash advance. Saan ka makakita? Mas malaki ng 1 trilyon yung budget natin ngayon. Pag tinignan mo yung DPWH, ang budget nila, flood control, rock netting, multipurpose hall. Putay na, wala kayong infrastructure. Wala kayong mga kalsada. Walang mga kalsada, walang mga walang mga tulay, walang mga highway. Yung PCSO araw-araw may nananalo. Walang hiya kayo. 'Di ba? Mag-liquidation by receipt kayong lahat na magnanakaw. Tama 'yan. DSWD 50 billion. Alin ang 50 billion ang binawas sa kanila? Oh. Bongga ang DPWH, ang laki ng budget. Ang laki talaga ng budget, tas walang project. Di ba in-expose na ni Banat Bayan noon? Nung nasa Baguio kami, in-expose na rin yan ni Magalong dyan sa Baguio. Na yung mga kurakot sa Baguio, kurakot na mga congressman, yung DPWH, ang pinuno ng kakurakutan. Yung rock netting daw, yung nakikita nyo sa Baguio, yung nilalagyan ng net, yung mga bangin. Puta, yun ang pinaprioritize nila. Alam nyo kung bakit? Kasi pag umulan, masisira ulit yun. Pag nasira ulit yun, budget na naman yun. Papagawa na naman nila. Paulit-ulit lang mga bossing. Pati yung flood control project. Alam nyo kung anong flood control yan? Dredging. Dredging ng kanal, dredging ng ilog, dredging ng lake, kung ano-anong dredging. Tapos, after 1 buwan, dredging na naman. Kasi yung lumot, bumalik na naman. Dredging na naman. Saan ka makakita? Magde-dredging sila. Ilalagay nila sa gilid. Pag umulan, babalik ulit sa kanal. Putangin na yan. Diniloko lang tayo, di ba? Kalokohan talaga yung mga flood control project na yan eh. Yan ang source of corruption. O, kaya kita nyo, lahat sila puro pa-concert. Oh, yung isang party list representative diyan sa may Bicol, nagpa-concert din. Umarkila pa ng mahal na singer. O hindi ba? O 50 billion ang binawas sa DSWD budget. Ang ina naman, kahit bawasan mo ng budget yung DSWD, meron naman silang mga AKAP, AX, kung ano-ano pang programa pang vote buying nila eh. Oh, di ba? 4-piece. 50 billion ang binawas, nilagay sa ayuda. Oh, walang budget sa right of way. Kaya walang infrastructure. Tapos ang laki ng budget sa DPWH. Tang ina niyan. Noong panahon ni PRD, yung Skyway Stage 3, natapos ni Pinoy 13% lang. Pag upo ni PRRD, wala pang 3 taon, tapos na yung proyekto. Bakit? Lahat ng right of way issues, inano niya, binangga niya, lahat inano niya. Minadali niya. O ayan, may Skyway na, di ba? Style nyo bulok, wala lang kayong mga political will. Kaya ganyan ang mga pinaggagawa nyo, mga hinayupa kayo. So, kayo, sa tingin ba ninyo, mapipirmahan ito nang walang magbabago? Pustahan tayo. Oh, pustahan tayo. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.